So ayan, what's up mga lods? So ayan, sana okay lang kayo lahat and ako naman ay all goods lang. So ayan, meron tayong tanggap na repair ngayon. So ito ay Realme C35. So ayan, so ang problema niya ay ewan ko, ano daw to eh, lobat na yata siguro. So pag sinacharge daw, umiinit daw tong baba. Then sabi ng customer natin ay ang sira daw ay charging board. So hindi natin alam kung napacheck na nung customer natin kung talagang charging board yung problema. So ngayon check natin siya guys. Then yun, saksakan natin siya ng charger. Okay, wala siyang response sa charger. Okay, saksak natin. Wala siyang response. So dito natin saksak sa kabila, sa isa natin na type C ng maliit. So ayan, nakasaksak na siya guys. Okay, nakasaksak na. So ang reading niya sa schematic ay yun, ang taas ng ampere niya 5.89. Oy, may umiinit nga dito guys. So tanggalin na natin. So, may umiinit nga dito sa kanyang port. Okay, malamang sa malamang ay may shorted tong pyesa. So ang taas ng ampere. Ayan, so tignan na natin yung loob niya guys. So let's go. So ayan guys, so ito na yung unit. So decide muna ako na i-charge yung battery ng manual. So ayan, sinacharge ko sa battery activator. So kasi lowbat na rin siya. Then try natin kung mabubuhay siya ng alisin natin to. Then ito, ang tingin kong problema nito ay yung charging port lang. So hindi yung charging board. So ayun, kung makikita natin, so ayan, ayaw mag-zoom ng aking out of focus natin. So kung makikita nyo yung loob ng port nya, so dito sa banda rito, so magkadikit siya. Okay, so medyo ayaw mag-focus ng ating camera. So ayan, so medyo magkadikit siya. So ayun, so kaya siya ay umiinit dito sa may lower part, or ito mismo yung umiinit talaga tong pin. So ayun, kung makikita nyo magkadikit na talaga eh. So ayun, no, yung part dito. So papalitan natin itong port. Then depression ko lang si customer kasi pina-check lang muna naman sa atin to. So then tatry natin, hintayin natin mag-charge tong battery niya ng manual. So pag nagkaroon na ng charge, tsaka natin bubuhayin yung unit. Then pagka walang umiinit dito sa upper board niya, dito sa upper board, tsaka tayo magde-decide na palitan tong part. Okay, ngayon kapag ang nangyari may charge na yung battery, then ayaw pa rin niya mag-on or may umiinit dito sa part na to, so ibig sabihin may shorted dito sa upper board, sa pinaka motherboard niya. And eto, kailangan din natin palitan to. So baka may tinamaan nga dito, kaya siya maano, kasi sunog na talaga to eh. Okay, so ayan, okay, wait lang natin mag-charge tong battery niya. Okay, wait lang natin guys. Okay na dito, so 4.6. So tanggalin na natin tong battery. So ayan, then testing natin dun sa phone niya, no? Tingnan natin kung mag-on and kung may umiinit dito sa may upper motherboard niya, sa pinaka motherboard. So ayan, so tinanggal ko muna tong charging board. So ayan, lagay natin yung battery, then i-power on natin siya. So ayan, makikita nyo meron na siyang power. So tingnan natin kung may umiinit dito. Kahit kapaka lang, alam naman natin pag short yung pyesa talagang mapapasok ka dyan. So normal naman siya guys. So wala akong maramdaman na init ng pagmamahal. Wala akong nararamdaman na init ng pagmamahal. Ayan. So normal yung init niya. Normal naman umiinit to, pero wag ka lang mapapaso talaga. So ayan. So okay na siya guys. So yun, may power. Then 1% na lang, no? 3%. So ayan. So mukhang may problema din yung ano nito, yung LCD nito, no? Ano? Tatouch na kanya. Halata naman eh, basag eh. So ayun, at least na-check na natin yung unit ni Madam. So yun, sabihin na rin natin na may problema yung LCD niya. So ayun. So okay na, nagtatouch ng kanya. So mukhang papalitan din natin ng LCD para isang gawaan na lang. So ayan, okay, chat muna natin si customer. Then pag nagkasundo kami ng price, yun, tsaka natin gawin yung port at yung kanyang LCD.
So pag hindi naman tayo pag hindi kami nagkasundo sa price, syempre hindi ko i-upload to. Check muna nung unang gumawa. Okay? So ayan. Presyohan muna natin si customer, guys. Ito na yung charging port natin. So ayan, pinalitan na natin siya. Then ginumber ko na din yung mga lifted na pins dito. So may lift siya na 4, siguro nag-short na kasi yung dito niya yung port. Kaya nangyari, nasunog na yung dito niya. So ayan, na-jumper na natin yon. Then ayan, nilagyan ko na rin siya ng UV paste. Then pinatuyo natin. So ito yung luma niyang port. Ayan, sunog na. So okay, so ayan, testing na ngayon natin siya kung mag-charge. So hindi pa natin napapalitan ng LCD. So mamaya next natin yung LCD. Nagkasundo na kasi kami ni customer. So huwag muna natin isasara, syempre papalitan natin ng LCD. So lagyan natin yung battery. Then try natin kung mag-charge na siya and kung may umiinit pa. So ayan, so makikita natin meron na siyang indicator ng charging. Okay, 10%, then nag-charge na siya. Okay, then kapay natin kung iinit pa. So wala na siyang umiinit. So okay, then dito tingnan natin kung meron. So wala rin siyang umiinit, which is normal namang umiinit pero wag ka lang yung talaga mapapasok. So ayan, so dito naman, so wala, normal siya. And nag-charge na rin siya. So yun, palitan na natin ito ng LCD. Ayun, charging na. Okay, so try na natin palitan ng LCD para magamit na ni customer. Let's go. So ayan o. So okay na siya. Kinabit na rin natin yung bagong LCD niya. Then yan. So ayan, may password siya. Syempre hindi na natin sagot yan. Then hindi na rin siya nag-ghost touch. So okay na siya. Nagtatouch na siya ng kanya, di ba? So okay. Magana yung touchscreen niya. Hindi kagaya kanina na nag-ghost touch siya. Then try natin yung charger. So i-charge natin. So ayan. Charge siya. So ulit na natin para makita. So ayan, charge siya, no? Then sa schematic diagram natin ay normal na siya, oh. Okay, hindi na siya mataas yung ampere niya, no? Hindi na mataas na kagaya kanina na ang taas na ampere niya kaya umiinit dito sa may lower board niya or yung charging board. So ayan, so ang pinalitan lang natin ay yung charging port niya. So type C, then yung kanyang LCD dahil na-stuck nga daw itong unit na to. Then yun, parang natuulan. So kaya siya ay nag-ghost touch. So overall okay na to, pwede na natin ibigay sa customer. Okay guys, sa mga nais magpagawa guys, PM nyo lang ako pag may magtanong. So sa piyesa naman pwede kayo magdala ng mga piyesa and pakabit nyo na lang sa akin. Wala namang problema yon, mas makakamura kayo doon. Yun nga lang, syempre wala tayong warranty pag hindi sa akin yung piyesa. Okay, so ayan guys, so PM nyo lang ako sa mga nais magpagawa guys, PM lang. Thank you.